Ito na, nasa linya, kausapin muna natin, Tita Mase, si Christina Magrenya ng Masbate, 34 years old. Hello? Hello? Christina Magrenya. Christina, hello. Dito po, ma'am. Ayun. Sino? Christina, si Maricel to at si DJ Chacha, si Tita Mase muna mag-hello at kakausap sa'yo bago ako. Sige po. Magandang umaga sa iyo, Christina. Pagagin rin po, ma'am. Oo, so Christina, ikaw ba talaga tubong Masbate? Opo, Masbate ako. So, ang asawa mo ilang taon na? 46 po, ma'am. 46, pero balita namin, nagkaroon pala ng problema yung health ng iyong asawa. Ano, na-stroke siya? Opo, ma'am. Noong February 6, pumunta kami sa ospital. Tapos nakauwi kami dito sa bahay, March 6. Oh. Mag-isang buwan kami doon sa ospital. So, kamusta na yung asawa mo? Ito, hindi pa magalaw yung paa at kamay niya. Ay, ganun. Alalay na niya. So, ikaw ang nag-aalaga sa iyong asawa na 46 years old at na-stroke at saka dun sa iyong 4 na anak. Opo, mali pa yung bunso namin. 2 years old pa. Ilang taon yung iyong panganay? 15 po. Tapos ang pangalawa ko po, 13. Tapos yung pangatlo, 10. ano yun? 10. 10. Yung iyong pangatlong anak. So lahat sila ay nag-aaral maliban dun sa bunso? Opo, grade 4 ang pangatlo, ang pangalawa, grade 7, ang panganay ko po, grade 9. I see. So, paano yan? Ano bang trabaho ni Mister bago siya na-stroke? Ano po, ma'am, nagbibili po sila ng baboy, buy and sell, kasama po ang pinsan ko. So si Mister pala ang tumatayong breadwinner ng iyong pamilya? Opo. Paano ngayon na nagkasakit si Mister? Paano kayo kumukuha ng mga gastusin ninyo? Christina? Binigyan po ako ng pang-allowance ng magulang ko nandun sa Cebu. Ng inyong magulang sa Cebu? Opo. Oo. Bakit ang iyong magulang ay nakabase sa Cebu? Taga Cebu ba kayo? Ay, hindi, nagtrabaho siya doon sa Cebu. Nabalitaan niya na stroke yung asawa ko, binigyan niya ng pang-allowance. Ilang taon na ba yung mga magulang mo, Christina? 39 po. Yung iyong magulang? Pinakapanganay po namin, 41 po. Teka lang, linawin ko lang, Christina. Ang nagbibigay ng allowance sa'yo ay iyong mga magulang sa Cebu, tama ba? Hindi, kapatid ko. Kapatid Panganay mo. Yung iyong panganay na nagtatrabaho sa Cebu, siya yung sumusuporta muna pansamantala sa inyo. Opo. I see. So, anong trabaho naman ng iyong kapatid na panganay na nasa Cebu ngayon? Nandun po sa Don Bosco po. Don Bosco, anong ginagawa niya doon? Siya po ang gumagawa ng pangkating ng mga parang fiber na salamin. Salamin. Oo. Pero yung iyo pong panganay, sino ba to? Ate, kuya? Pinakapanganay po. Pangapat po kasi ako, ma'am. Oo. So meron din siyang pamilya, yung kapatid mo na sumusuporta sa'yo? Opo, meron. 3 anak. Nako. So ngayon, kung di mo mamasain, magkano ba yung naiaabot sa'yo nung kapatid mo? Bigyan niya ako doon pa ako sa ospital ng 10K. Tapos lumabas na kayo ng ospital, nito lang? March 6, lumabas kami sa ospital. Oo. So paglabas mo sa ospital, may natira pa ba dun sa 10K? 2K na lang po kasi binili ko po ng mga tambal po ng asawa ko. So magkano bang inaabot ng mga gamot ni Mister? Ngayon, meron pa rin ba siyang ini-intake na gamot pagkalabas ng ospital? Meron po, ma'am. Oo. Meron. So magkano yung inaabot nung gamot ni Mister?
4-5 po. Binili ko kasi yung lahat, ma'am, para hindi na kami bumalik doon sa Masbate kasi malayo doon namang Masbate dito sa tinirahan namin. Saan ba kayo nakastay ngayon? Akala ko ikaw ay nasa Masbate rin. Ano po, Barangay Mactan po ito. Gaano yung kalayo mula doon sa drugstore na binibilan nyo ng gamot? 2 hours, ma'am, ang biyahean, ma'am. Ay, pakalayo pala. Yun. So 4-5 ang inaabot, kulang pa yung naibigay sa'yo natira nung kapatid mo na 2K. Mm-mm. Oo, opo, Oo. ma'am. So kung Kulang nga. okay, so ano yung plano mong gawin sa matatanggap mo ngayong umaga? Bilhan ko po siya ng ano, meron pa man siyang natirang gamot, tapos bilhan ko siya ng vitamins, gatas, at pagkain namin. Nako. Pampers din niya. Kasi hindi na talaga siya nakakatayo, ano? Opo, ma'am. Oo. O sige. Alright. So ito mga na-share nga ni Christina Magrenya ng Masbate. Ate Christina, yung mga na-share mo kay Maricel, okay lang ba humingi kami ng pruweba niyan? Magpapasend kami ng mga video, ha? Opo, ma'am. Oo, sige po. Ate Christina, ngayong araw na to, kung matagal ka na nanonood at nakikinig, for sure, kabisado mo na, hindi pa naman to yung huling ugnayan natin. Magkakaroon pa tayo ng chance na magkaroon ng ugnayan ulit. Pero ngayon, padadalhan ka namin agad ng 2,000 piso galing kay Happy Golfer at Happy Davaoenyo. Pag-receive namin ng mga pruweba, papadala din agad ito sa'yo ng mga kasamahan natin dito sa programa. Pasalamat tayo sa mga Happy Anonymous natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa Ma'am DJ and Ma'am Maricel, kang Ted Pailon, sa staff, sa mga lahat ng Anonymous, ang nagtulong. Maraming salamat po sa inyo. Yeah. Okay lang po yan, Ate Christina. Wag po sa amin magpasalamat, ha, kundi dito po sa ating mga Happy Anonymous. Pero bago lang natin na ibaba po yung telepono, ano po muna yung Bible verse na ibinigay po sa atin ni Pastor? Ano po, Exodus verse 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing inibigay sa iyo ang Panginoon mong Diyos. Para po sa inyo, ate, ano po ang kahulugan ng Bible verse na ito? Base rin dun sa pagkaka-explain sa atin ni Pastor kahapon. Ang ating mga magulang, igalang natin para kagaya sa paggalang natin sa ating Panginoon. Yun. Sige po, Ate Christina, maraming salamat, ha, sa pagsali po dito sa ating programa. And ate, antabayanan namin yung mga pruweba na ipapadala mo sa amin, ha? Opo, ma'am. Maraming salamat po sa lahat. Wag po sa amin. Ulitin natin sa mga Happy Anonymous po namin ito. Tatawag kami muli sa'yo sa susunod na linggo. Opo, ma'am. Maraming salamat sa inyo sa lahat. Sige Sa po. lahat ng Anonymous. Salamat din po. Yan nga po si Christina Magrenya ng Masbate.